Sa isang malawak na kabundukan na ito, may mga taong patuloy na sumusuong sa isang lagusan na halos hindi na naabot ng liwanag. Sa bawat takbang papasok sa kailaliman, buhay ang kanilang kapalit. Ngunit para sa kanila, ito ang tanging paraan upang mabuhay. Akala ko hindi na ako mabubuhay, papakain ng pamilya, pero yun pala, makarecover ka. Sila ang mga minero, tahimik na nakikipagsapalaran sa ilalim ng lupa, hinahamon ng panganib at dilim, umaasang sa dulo ng bawat paghuhukay ay may kinang ng gintong mag-aahon sa kanilang kinabukasan. Yung mga minimina nilang bato, gagaling doon sa tunnel, nilulod nila dito sa loob. Pinapaikot-ikot itong makina para maproseso na at mahiwalay yung ginto. Yan, ginto. Ayan. So, ito makikita mo yung ginto dito sa gilid. Bakit nga ba tinawag ito ditong diwalwal? Kasi yung diwalwal na medyo bago pa lang siya, sobrang tuktok. Tapos, yung mga tao naglalakad lang. Wala pang yung sasakyan, hindi pa makapasok yung sasakyan dito. Kaya nilalakad lang nila. Sa sobrang tuktok nila, hinihingal sila kaya lumalabas yung dila nila ba. Yun kasi yung sabi nila na tinatawag nila na diwalwal. Pero yung totoo talagang pangalan ng barangay namin is Mount Diwata, Diwalwal, Moncayo, Davao de Oro po. Dito ko rin nasaksihan kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng mga nakatira dito sa ituktok ng bundok bago makarating sa bayan. Dahil sa sobrang taas ng inaakyat at binababaan nila ay anumang oras ay pwede silang madisgrasya. Ayan oh, sunod-sunod na yung motor. Wah, ang bilis. Grabe. Mga big bike oh. Yung mga ano to, TMX? Skygo. Skygo. Kadalasan yung mga ginagamit yung Skygo. Rossi. Malalakas yung mga Rossi dito no. Tingnan mo ang tataas oh. Mga Rossi yan. Grabe, Rossi lang sa kalam. Oh, tingnan mo. Ayan. Ano? Grabe oh. Rossi oh. Wala nang sticker. Oh, Rossi yan oh. Rossi. Grabe oh. Mga Rossi. Grabe, Rossi lang sa kalam. Ang lalakas. Pakiat. Lumulusot sa mga bahay yung motor. Sa loob ng barangay, nasusupply na yung mga pangangailangan nila dito kasi meron na sila sariling mga market na pwedeng bilhan ng mga gulay. So makikita po natin na pati mga babae tumutulong dito sa pagtukuhan ng mga minina nila na gagaling doon sa tunnel. Ito yung mga bato na nanggagaling sa loob. Merong mga ginto. May ginto to. Yan. Oh, ito yung may ginto. Pero konti lang. Konti lang. Kunti lang. Anong tawag sa bato na yan? Quartz. Quartz. Oh, Kulay puti. oh. So itong ginagamit nyo, anong tawag dito? Kariton? Bagod. Bagon. So ito yung pumapasok sa loob ng tunnel. So ang maganda dito kasi meron silang bagon para hakutin yung mga minina nilang mga bato papunta rito. Anong ginagawa nyo dyan? Bakit binabagsak? Making ni! Making. Making! May makukuha namin yung Margina! May makukuha pang ginto dyan. Bago tayo makapasok doon sa loob ng tunnel, ay makikita na natin yung mga minina nilang mga bato dito na nakatambak. Ayan. So, ito na yung mga nanggagaling sa loob ng tunnel na hinakot ng bagon. Ayan. So, parang tren. Kasi merong daanan, makikita mo, merong daanan sila. Ayan. So, dito may paparating na isa na mga may dalang mga minina na nanggagaling doon sa loob. Kung sako yung karga mo, sir? Lakay ako na nag-isa.
So mga walong sako. Walo. Dapat 15 kung dalawa. So Saka lang, wag. Mahirap. mahirap. Hindi, okay lang kung di sira yung bago. Sira kasi. So kanya-kanya pala yung hakot nyo, bawat isa. Yun. So bawat nagtatrabaho dito sa minahan ay may kanya-kanya silang diskarte. So si Sir, meron siyang nahakot na 8 sako na mga bato. So sa tingin mo Sir, yung mga 8 sakong bato, mga ilang porsyento yung magiging ginto dyan? Mga 3 gramo? milligram? 3 milligrams? 3 milligram lang. Halimbawa, kung meron kang 3 milligram, magkano kaya yung value niyan sa pera? 900. 900. Oh, Kasya na yon para sa pamilya. kulang. Kulang. Kaya patuloy kayong naghahakot. Oo, kulang. So yun. So nagpaalam tayo kay Sir. Anong pangalan mo Sir? Sir Robin, kaway ka sa camera Sir. So nagpaalam tayo kung pwede bang may document dito sa loob yung mga ginagawa ng mga tao. Okay lang ba Sir? Yun. So papakita ko sa inyo kung ano ang mga ginagawa dito sa loob ng minahan. Meron silang rules dito bago makapasok ng tunnel. So bawat mga minero na nagtatrabaho dito, meron time in at time out. So hindi ka makakapasok kung wala kang logbook kahit nga yung mga bisita na gustong pumunta rito. Meron ng opportunity para may pakita ko sa inyo yung mga mangyayari sa loob. Pasok muna kami Sir. Yun. Isa sa mga napansin natin dito, merong mga poste yung loob. May mga suporta. So, itong mga kahoy na to, tinatawag itong timber para suporta. Makikita po natin dito na merong mga nakasabit na mga hose. So itong mga hose, ito yung nag-importante sa mga minero na nandun sa loob ng tunnel dahil ito yung nagsisilbing suporta sa supply ng hangin para at least makakahinga sila dun sa loob at yung malaki ay daluyan ito ng tubig. So yung papasukin po natin ay 300 meters para maabot yung lugar kung saan sila nagmimina. Wala ba ditong supply ng ilaw papunta rito, Sir? Meron. So yung isa kuryente, yung isa hangin. Malamig yung temperatura dito sa loob ng kuweba. Yung tubig na nanggagaling doon, dito dumadaan sa gitna. Ito yung mga tao na galing doon sa destino. Ito. So nanggaling na kayo doon, Sir, sa loob. So ito si Sir, galing na doon. So pabalik na sila. So, kailangan nating yumuko dito sa loob. Kasi habang papalayo na tayo ng papalayo, pababa ng pababa yung tunnel. Merong mga stock dito sa labas. Saan galing itong mga stock, Sir? Diyan sa Sa destino. sa ibang mga minero. Oo. So ibig sabihin, ilang mga butas ng tunnel ang meron dito? Dito isa at dito isa. Merong mga tao nandun ngayon. Oo, mayroon doon. So ito yung mga stock nila na nanggaling na doon na minina nila. Ready na ito para ilabas. Sa hakutin na lang. Pag lampas natin ng isang tunnel, meron din dito, isang tunnel. Sinara nila ito kasi walang naka-duty ngayon dito. Kagaya ng mga ibang tunnel na napupuntahan natin, merong mga gate kasi nga pinoprotektahan nila yung bawat destino nila. May kanya-kanya sila ditong area. Ito yung dina na split lang. Yan. Oo. Pero Itong kulay puti na ito, minus ito yung mina niya. Oh. So may ginto ba ito? maliit lang ang ginto niyan. Maliit lang. Oo. Siguro mga centigram. Kaya hinaanan lang yan para savings. Savings lang. Oo, savings lang yan. So yung talagang kulay ng bato na merong ginto, anong masasabi natin na meron talaga? Yung maraming, Oo. yung may blue quartz, tapos yung kaki, Ito, tawag dito. snowberon. Snowberon. Oo. So, yun. Ilang bato ang merong mga gold? Marami. Anong klase mga bato? Blue quartz. Blue quartz.
tapos yung may cemetery gouts, Cemetery goats. tapos yung tinatawag lang na chocolate, So yung pinaka mayroong ginto talaga ano? yung blue quartz. Blue cards. May hinto to. Bakit hindi kinuha dyan? Kasi masisira kasi yung daanan ng mga tao, mainline. Kaya hindi Ginalaw. Hindi ginalaw, bawal. Bawal. So may posibilidad na Masira. Bawal kasi ito, galawin. galawin. So paano nila, halimbawa kung pwedeng galawin yan, paano yan kukunin? Anong gamit nyo? Maso. Tapos Yung moil. moil. Oo, Parang tinitibag nyo. Itong tunnel na to, gawa na ba ito ng mga tao na naguhukay? Kaya malayo na yung narating ng tunnel? Sinadya kasi itong butasin kasi naghanap kasi ng Kagaya na ganito? Oo. Yung mga minero na yung naghukay nito? O minero. So hindi ito tunnel noon na natirahan ng mga Hapon? Hindi. Hindi. So talagang sa minero lang ito? Oo, minero. Okay. Para saan yung dala nyo, sir? Kahoy? Timber? Ayan, marami nang papapasok siguro tapos na silang pahinga. Ayan, yung mga minero natin. Sa manin ang vlogger na. Ayan. Taga sa manin. Sa Leyte. Ayun. Oo, Samar. Pero tingnan mo. Ayan o. Yung butas. So makikita nyo, pati pa akyat o. Bakit dyan, yung binaw. Doon umaakyat yung mga nagmimina. Kaya mayroong mga kahoy na nandyan. May mga troso. Mga timber. O mga timber na nandyan. Kasi yan yung mga naging silbi ng daanan nila papunta doon sa itaas. O yan o, sobrang lawak na doon sa itaas ng pinaghukayan. Yung pinagtibagan. Napakataas. Yung ibabaw nito, bundok. Bundok to. So talagang makapal. Walang daanan sa ibabaw. Makikita nyo, sinarado. Kasi walang tao dyan. Walang tao dyan ngayon. Ayun. So makikita natin dito, Tingnan mo. May mga hagdanan. At saka merong mga nakatambak doon sa ibabaw. May mga sako. May mga sako, Tingnan mo. So delikado na yung mga tao na nandun sa pinakatuktok nitong tunnel, Destino. Destino to. Ay, may mga nagpakaipit pa. So, yan. May mga laman yung naginto. Meron yan. Ayun. Tara. Hindi kinukuha yan kasi delikado. Delikado. Kapag kinuha yan, may posibilidad na bumagsak ito. At matabunan yung tunnel. Parang ganon. Ito, yung mga bina, hindi kinukuha na. Hindi na kinukuha kasi delikado na. So, posibilidad na ikapahamak pa. Itong buta na to, destino dito, paakyat doon. Ayan. Yun. So, ito yung naging daanan papunta ron sa ibabaw. Si Babaw, yung doon sa So, malayo pa ba tayo sa pinakadulo nitong tunnel? Malayo pa. Delikado pa dun sa loob. Bagsakan? Bagsakan baka mabagsakan wala tayong helmet. For security purposes natin, ay hindi na tayo tumuloy doon kasi binalaan tayo ng tour guide natin na huwag nang tumuloy kasi napakadelikado at malayo na doon. Baka hindi namin kayanin. So at least dito man lang sa pinaka bungad ay naipakita ko sa inyo kung anong klaseng ginto at kung anong klaseng bato ang merong ginto na kinukuha ng mga minero. Yung mga minimina nilang bato gagaling doon sa tunnel, nilulod nila dito sa loob. Mga ilang sakong kasya dito? Isang sako. So 4 na oras pinapaikot-ikot itong makina para maproseso na at mahiwalay yung ginto. At tingnan mo dito. Dito, i-unload yung mga naproseso ng mga bato. So, bubuksan ni sir yung sample na mga bato na niload nila kanina. Ayan na, binubuksan na. Circulas. Ayan. So, dito na nila tinatapon yung tubig. Diyan na pinoproseso, ihiwalay yung ginto. Pagkatapos ng gilingin doon sa makina, so dito na imimiling para malaman kung talagang may ginto yung mina, yung bato na nakuha nila doon. Sige mo dito. Okay, diyakin na imeng. Ay, laiming. Ito lang lang kipinay ang punta. Ayan na, may makikita ng mga dilaw-dilaw
Anong tawag dyan? Thyrites? Ayan, may ginto na yan. Yan, ginto. Ayan. So, ito makikita mo yung ginto dito sa gilid na kulay dilaw talaga. Ayan oh. So, nakita po natin yung sample kung paano nila prinoseso yung mina na nakuha nila dun sa loob ng tunnel. So, pagkatapos nilang ilagay dun sa makina para gilingin at ihiwala yung ginto, imimiling naman nila dito sa loob ng quarry kung saan dito inilalagay sa milling. Yan. So, yung ginagamit nila, hindi po sila gumagamit ng mga chemical, mahigpit po na pinagbawal nila dito kasi nga, pinoprotektahan nila yung lugar. At yung ginagamit nila ay eco-friendly lang, kagaya ng milling na ito. Saan nyo nilalagay yung mga ginto? Sa plato, ano yun? Mayahom. So, mga ilang gramo yung nabibenta nyo araw-araw? Depende lang sa makuha. So, magkano na yung value ng ginto ngayon sa isang gramo? 3,400 isang gramo. So, mayroong mga bumibili dito ng ginto, pumupunta rito sa inyo, o meron nang talagang Doon sa baba. pumunta sa baba, sa bayan para ibenta. Pagkatapos, yun na yung kita nyo para i-supply sa pamilya. Dito umagaw ng pansin sa akin ang isang minero na putol ang isang kamay, kaya personal ko siyang nakapanayam kung ano nga ba ang nangyari sa kaliwang kamay niya. Ako pala si Wade, 31 years old. Nagmimina sa tunnel. Mga ilang years mo na ginagawa ang pagmimina? 19 years. 19 years. Ilang taong ka na ngayon? 31. May asawa ka na ba? Mayroon. Pwede bang magtanong ako ng medyo personal sa'yo? Kasi may napansin ako sa kaliwang bahagi ng kamay mo. Ano ang nangyari? Bakit wala kang kamay sa kaliwa? Wala, pag mina na mo, naligirag bato ba? Nung nagmimina ka pa, na daganan ng bato. Naligiran. Pwede mo bang ikwento kung paano nangyari na daganan niya ng bato? Mayroong lumiligid ba na bato niya? Pagulong. Masagasaan. Nasagasaan yung kamay mo. So, mga ilang taong ka nung masagasaan yung kamay mo? 21 years old. 21 years old. Hindi ka ba nag-isip na baka maulit muli? Bakit bumalik ka pa ulit sa pagmimina? Kasi ganito lang hanap buhay namin. Wala ka bang ibang naisip na ibang hanap buhay maliban dito sa pagmimina? Wala na. So, ilan ang anak mo? 3. 3 yung binubuhay mo. So, aksidente pa lang nadaganan yung kaliwang kamay mo at naputol. Ano yung nasa isip mo noon nung madaganan yung isang kamay mo? Akala ko hindi na ako mabubuhay, papakain ng pamilya, pero yun pala, makarecover ka. Kaya mo bang magbuhat ng mga isang sako? Paano mo ginagawa? Naon, ay mag-uog ba? May ibibigay ako sa iyo. Pwede. Punta mo na lang sa kanila. Okay. So, yun lang ha. Maraming salamat. Salamat po. Sige. Dito ipinakita lamang sa atin ni Kuya Wade na hindi hadlang ang kanyang kakulangan para makapaghanap buhay para sa pamilya.